So what's up mga kumag-I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, 1 minutes Visayas pa rin tayo. At ito yung pangalawang battle natin na re-reviewin sa event na to. And sa pagkakalam ko, ito lang din yung dalawang battle, which is yung na-upload natin kagabi, na-review ko kagabi, na Chris Ace versus Chalice. Tsaka yung Pentluma tsaka RG versus RG. Alam ko ito lang yung Tagalog na battle dito sa event na to na 1 minutes Visayas. Tapos yung tatlong battle is Bisaya na. Pero kahit na Bisaya yung language doon, papanoorin pa rin natin yun, re-reviewin pa rin natin yun. Nakita ko may subtitle naman So mag-base na lang tayo doon sa subtitle. Pero don't expect na accurate yung absorb ko ng mga baro na yun kasi Bisaya nga yun, diba? Pero bago tayo mag-focus doon, dito muna tayo, Pentluma versus RG. So si RG, shoutout kay RG kasi nag-PM pa siya sa na nakakausap ko si RG, nag-PM siya sa page ko, nagkakausap kami doon. Si Pentluma, di ko alam kung natatandaan niya pa ako, pero isa si Pentluma sa mga battle MC na sa Flip Top na nag-subscribe sa channel natin. So, hindi ko makakalimutan yun. Sila ni Damsa, sila yung mga unang mga Flip Top Battle MC na notice yung channel ko. So, shoutout kay Pentluma at kay RG. So, ayun. 1 minute. Huwag natin patagalin to. Panoorin na natin to. Isa rin to sa mga gusto kong mapanood. Especially Pentluma. Kasi gusto ko yung style na ito Real talk. Gusto ko yung style ni Pen. Lalo na yung laban niya kay Max Ford sa PSP. Tangina, lupit nun. Diba? So, ayun. Tignan natin. Visayas, pakinggan natin to. Rapolo, unang banat, Pentluma. Rapolo, Flip Top, maglangas! Yeah. Siya si RG ang wak. Karir niya isang malaki na prank. From ahon to 1 minutes, biglang bumaba ang kanyang rank. Di ba lang pinagubat itong pabida? Kasi yung solid na performance, di mo minimake sure. Naturing ang ginto na galing mina, pero di ka man lang tinetreasure. Mabuti pa yung best friend mo na sa gubat na. Habang ikaw na pag-iwanan ka na, sa katotohanan yan dyan ka masasapol. Estudyante ka pa nga at sa deadline naghahabol. Kahit di mo man aminin. Alam ko na sasaktan na tong MC. Nagkaroon siya ng hard feelings nung tinalo siya ng MP. Kaya ang dami niya ng alak na sinabay. Hard feelings, MP. So, hindi ko alam kung tama, hindi ko alam kung si MP3 ba yung tinutukoy niya dito or ibang MP, no? Or basta di ko alam kung sino tinutukoy ni Pentluma dito about dun sa MP. Pero hard feelings, no? Nilaro niya yung MP dun sa na alak, tapos yung hard feelings, ayos yun. Feelings nung tinalo. Alam ko na sasaktan na tong MC. Nagkaroon siya ng hard feelings nung tinalo siya ng MP. Kaya ang dami niya ng alak na sinabay. Ang dami niya ng inaray. Huwag kang mag-alala, may labang ka sa gubat sa Iloilo. Pero girahay! Sana doon ikaw ay palarin. Kasi yung sulat mo ay may lalim. Alam mo ba kung bakit tinanggap ko ang battle na to? Para si Arik di magtampo sa akin. Sir, para si Arik di magtampo, sige. Magpabida ka sa kanya, sige. Na kaysa bumatel ako sa PSP, ganyan kakamal edukado. Hindi ko iiwan sa ere yung unang taong nagpasakay sa akin sa eroplano. O, pabida sa eksena itong G na walang class. Ayos yun. Kung kopya kay Castillo kanyang binabato, dapat binigay mo na sa akin yung cast, hindi yung extra na to. Unang banat, pakinggan natin. Cast. Extra na to. So, nilaro niya yung Castillo sa cast, tapos yung cast, yung sa yung mga kasali sa isang pelikula sa movie cast, tapos Castillo, tapos extra na to. So, ayos yun. Nagustuhan ko yun. Sabi ko nga sa inyo gusto ko lumaro si Pentluma. Minsan napagtatawanan lang yung performance ni Pen kasi sa delivery niya. Kasi syempre Bisaya si Pentluma, ang first language niya is talagang Bisaya. So syempre may mga ibang salita na matigas kung paano niya sabihin, pero other than that,
kung titigdan mo yung or kihimayin mo yung pinaka writtens ni Pen, ako to be honest, gusto ko sumulat si Pen. Lalo na nung mga rookie years niya. Grabe. Nagustuhan ko yung eto real talk. Si Pen Pluma tsaka si Duma. Isa yan ewan ko pero ako personally si Pen gusto ko si Pen tsaka si Duma gusto ko siyang gusto ko siya maglaro, no? Especially yung laban ni Duma kay yung quarantine battles. Hindi ko alam kung sino yung kalaban niya, Vitrum ata 'yon. 'Di ba? Si Vitrum that time, ayun pa yung ma-technical pa siya doon 'di ba? Pero si Duma doon, gusto ko yung yung atake niya doon. Pero 'yun, nasingit ko lang kasi nawala sa eksena si Duma, 'di ba? Pero ayun, Pen Pluma dito sa round 1 para sa akin effective 'yon. Ulitin ko lang gaya nga ng sabi ko sa inyo, gusto ko lumaro, gusto ko magsulat si Pen Pluma. Kaya yung ibang mga punchline niya is effective para sa akin. So, let's see kung paano ibabalik ni RG 'yon. So, kailangan mas mabigat na nabalik 'yon para makuha niya yung round 1. Pero so far, maganda yung pinakita ni Pen. Ganda nung PSP. Hindi ko iiwan sa ere yung unang nagpasakay sa akin sa aeroplano. Props doon. Malaking yun. Malaking utang na loob yun. Maganda yun. Dalawang main stage after. Walang classic battle. Boss, sabi mo yung sulat dapat pagugulan pa. Sakto, tinapat mo palyadong pen. Sige, pukpo ka na! Kasi para ma-wordplay ngayong professor, si GL daw teacher. Para masingit yung Kung Fu Panda, si GI daw delivery rider. Ba, okay. Anong tawag doon? Workplay? Pati source of income ng tao, wordplay, dyan yan na piling mag-invest. Trumabaho sa trabaho, yan ay conflict of interest. Kasi sabi niya rin kay, ganyan estilo mo. Sabi mo kay ganyan, sabi mo ay ganto, meaningless at mintis. Puro sabi-sabi yung Aquino, mahilig sa chismis. Okay. Puro line marking, kaumay, gago. Buti pa yung Instagram ni Arik, bago. Kasi hilig mamuna ganyan kanyang logic. Pero bilang Pen Pluma, napaka-ironic. Kasi siya mismo nakilala sa nakakaluka at jukik. At gaya ni Luka at Jukik, idol niya si Kubi. Mamba mentality ang gusto maklinch. Kaso baliwala pag i-ensayo if you practice what you preach. Son of a bitch. Kaya kung puro line makin lang iyong baon at entry, ikay lamon sa FT. Si Bakyang DC sa is, ito'y malone at gidi. Kanto, Pen Pluma. Patay si Pen doon. Okay. So, ang ganda ng umpisa ni RG. So, props kay RG. Hindi ko nasasabihin dito yung kung nasasabihin dito yung, alam ko kasi, once na kami nakapag-usap ni RG, no, sa FB page ko. So, hindi ko na sasabihin yung mga napag-usapan namin doon. Pero, props kay RG, men. Ang ganda ng umpisa. 'Di ba? Hindi naging dragging umpisa, hindi naging slow start. Ang ganda ng umpisa ni RG dito. Real talk. Yung energy ng start, yung start ni RG na daan na maintain niya hanggang gitna, hanggang matapos yung round 1 niya. And kay Pen Pluma naman, ang ganda ng laro ni RG dun sa nagustuhan ko yung linya na joke na yung Luka, Jukik, tapos Kubi. Gusto ko yon. Although marami ko nang beses narinig yun sa ibang battle, pero nagustuhan ko pa rin kung paano na-deliver ni RG yon. Yung delivery para sa akin mas nag-improve si RG compare sa mga past battles na napanood ko sa kanya, especially Motus. 'Di ba? Sa Motus na alam ko
Sa Motos ko ba napanood si RG? Alam ko sa Motos ko napanood si RG. Di ba? Basta, nag-improve, no? In terms of delivery, tsaka sa sulat, napansin ko yung improvement ni RG dito. Kasi, mas effective, mas maganda na siyang sumilip ng angulo para kay Pen. Gusto ko yung, alam niyo yung pinaka nag-set ng standard dito or ng tone dito is yung umpisa ni RG eh. Yung ano yun, yung pen, tapos bukpukan na, sirang pen, tapos bukpukan na yun. Doon, nag-start eh. Tapos after nun, na-maintain na ni RG, hindi bumaba yung energy level niya hanggang sa matapos yung battle or yung round 1. Pero, syempre, hindi natin pwedeng i-disregard yung naging performance ni Pen doon. Maganda pa rin naman yon. Lalo niya yung laro dun sa... Lalo na yung pinagtanggol niya si Arik, no? Gusto ko yon. So far, yung round 1, I can't decide pa. Parehas silang naging malakas doon. Parehas silang consistent from start to finish. Parehas silang may effective na linya. 'Di ba? So, itatabla ko muna yung round 1 sa score na 9 points. So, I can't decide pa kung sino yung panalo sa round 1. Pero, tingnan natin sa 2 and 3 kung may lilitaw na or may lalayo na sa isa't isa. Pero round 1, tabla muna. Yo, yung mga bara niya talagang mapait. Para tawagin niyang sick, dinamay yung Aquino na may sakit. Okay. Round 2 game! Game. Alam niyo ba, naging magkaibigan kami ni RJ nang dahil sa pagguhit? Kasagsagan yun ng pandemya at sa memorya ko nakaukit. Pero kung rap battle pag-uusapan, hindi didikit ang slow. Isiguraduhin ko sa artist kong kalaban, hindi kami magdudraw. Paano ba naman? Okay. Sa battle niya ni Grim sa Motos, ni Rhyme niya yung mag-deliver sa taho vendor. Mag-deliver sa taho vendor? Tang inas ng Trimer, Iloilo chapter! Tang ina! Galing mo nas ng Trimer ah! Isa ka sa mga solid na member! Ni Rhyme yung mag-deliver sa taho vendor palakpakan! RG, the Rhyme vendor! Nung nakaraang ahon, yung mga bara niya tungkol sa bading. Talagang sinulit mo, sige! Panilait din ng bakla kay MP3 pero idol ni RG, Rudy Gay. Rudy Gay. Diwata raw si MP3. Kanya mga Ando? Tapos diwata raw si MP3. Kanya mga gameplay lalim. Yung tinutukoy mong diwata, masarap ang hinihain. Kaya ka Okay. nanalo. Kasi lumaki na ang Diwata ulo, Pares. kaya dapat sa'yo boy karma. Gumaling ka lang, nakalimutan mo na si Doc Panda. Kaya X na itong putapets. Yan ang aking intensyon. Itong si RX na parang prescription. Galing. Round 2 RG. Ayun. Ang daming angulo, ang daming pasok na linya para kay RG. Yung line marking na taho bender. Yung taho bender na yun. Tapos pasok yon. Although hindi ko alam kung napanood ko na yung battle na yun. Pero alam ko napanood ko na yung battle na yun. Ni Green vs RG. Hindi ko lang matandaan. Sa pagkakatanda ko, isa yun sa mga na-request ni RJ, no? Si RJ ni Grim, 'di ba? So, alam ko isa yun sa mga na-request niya. So, hindi ko lang sure kung na-review ko na. Pero sa pagkakalam ko napanood ko na yun 'di ba? So, ayun. Isa yun sa mga naging epektibo na linya ni Pen Pluma dito. Tapos, yung mga references is medyo taliwas yung reference na parang hindi konektado yung about dun sa Diwata si MP3. Yung Diwata, masarap yung inihain. So, which is alam naman natin na Diwata Paris yung tinutukoy ni Pen Pluma doon. So, yun. Kalat pa rin yung mga angulo ni Pen Pluma dito kaya hindi mo alam kung saan tatama. 'Di ba? Kalat-kalat eh. Pwedeng baba, petaas, 'di ba? Ganun ka daming angulo yung nagamit ni Pen Pluma dun sa isang round na 'yon, 'di ba? So effective pa rin 'yun para sa akin. Feeling ko nga yung 1 and 2 magkaparehas eh. So let's see kung paano ibabalik ni RG 'yon kasi may mga linya dito na pasok talaga sa kanya. Na alam mo 'yun, alam nating nauga si si RG doon. Yung nakakatawa yung yung idol ni RG si Rudy Gay. So yun lang. Simpleng linya lang pero 'di ba? Pasok 'yun.
So, yun. Tignan natin kay RG kung mamimaintain niya yung round 1, ha? Kasi si Pen dito na maintain niya yung round 1 coming to round 2. So, let's see if RG can maintain his composure from round 1 coming to round 2. Oo, parehas kaming artist. Sa mga di nakakaalam, alam nyo na. Parehas kaming artist. At sa kanyang craft, ako'y sobrang elibs. Lalo pa nung dinrawing niya si Arik. Tas mukhang Kuya Dennis! Gago ang puta. Tas mukhang Kuya Dennis. Yo, mukhang Kuya Dennis po siya. Tanginang yan eh. Yo, kaming artist, tas mukhang Kuya Dennis. Pucha, ano nga yan? Parehas kaming artist, kaming artist, tas mukhang Kuya Dennis. Ay, hindi. Pero pinakatumatak niyang linya, when you fuck the government, dapat may protection ka. Pag pinafuck ka ni MP3, may protection ba? Pero speaking of protection, defense mechanism mo yung pagpapakasal. Para pagiging bakla, di halata. Tangina, tinali yung sarili para makapanglalaki ng malaya. Alam ba ng fiancé mo na di ka nasasatisfy sa puday? Gago. Kasi meron kang wild axe. At sa tuwing nanlalalaki, doon mo lang nare-reach yung climax. Kasi sa Lani Climax, pag may 2-on-2 battle, nag-check-in. Para mag-practice. Para performance tumatag. Kaso nag-choke din kayo sa rounds kasi nagsusubuan kayo ng bayag. Tapos sa battle, lastang siga. Sisigaw-sigaw pa na gun bar sa wika. Gago! Nililinlang mo lang yung tao pero deep inside ikay gay lang din. Astang sundalo sa public pagdating sa private, Benjamin. Kaya deads yan, men. Tung LGBT. Ganda ng private. Ganda ng laro ni RG doon. Pero Private Benjamin, movie yun ni Vice, ganda. Panoorin niyo yun. Maganda rin yun. So, ang ganda ng reference niya dito, men. Inside ikay gay lang din. Astang sundalo sa public pagdating sa private, Benjamin. Galing! Galing! Kaya deads yan, men. Tung LGBT by sa aking punchline, bulagta. At babagsak yung pride parang nagpakumbaba. Bayot. Nasaan, Ben Pluma? Gagi, sayang yun, G. Torn ako sa round 2. Sayang, ang ganda nun, RG, men. Ang ganda nun. Real talk, ang ganda ng round 2. Para sa akin, sabi ko nga kanina, bago tayo mag-start, kailangan ma-maintain ni RG yung composure niya from round 2 coming to round 1 coming to round 2. Pero ang ganda yung rebuttals, 'di ba? Ayos yung rebuttals about dun sa artist, tapos kamukha ni Kuya Dennis. Pasok 'yon. Kaso anong nangyari? Ang tagal ng choke, 'di ba? So kaya ako nasabing torn ako kasi yung bawi ni RG sobrang solido na masasabi kong enough yun para matabunan niya yung performance ni Pen Pluma sa round 2. Pero kung titignan natin sa ibang angulo, sa performance especially, syempre, sa linis ng performance, Pen Pluma, hindi natin pwedeng i-disregard yung performance sa yung linis ng performance kasi battle rap, alam naman natin na isa sa mga factor ang pagkakaroon ng malinis na performance sa battle rap, 'di ba? So, minsan pa nga, 'di ba, if maganda yung sa ibang battle, hindi ko sinasabi dito, pero may instances na hindi basta malinis yung performance ng kabilang MC at ikaw is more on stutters ka, ba? Stutter, choke, pero after nun nakabawi ka, may malakas ka na linya, kaso patapos na yung round mo, 'di ba, yung ibang judge kino-consider na binigay sa ganito kasi syempre linis ng performance. So ganun ako ka-torn dito sa round 2 nilang dalawa. Malinis yung performance ni Pen, nagustuhan ko yon, effective 1 and 2 para sa akin magkaparehas talaga. Pero sa round 2 ni RG,
nakapag-set siya ng tone sa nakapag-set siya ng tone dun sa rebuttals, pero after nun nawala siya. Ito yung sinasabi ni Luns, 'di ba? Singit ko na lang din yung comment ni Looney. Minsan isa talaga 'yon sa yung isa sa mga dahilan ng choke is yung nakain siya ng crowd, 'di ba? Kasi sa sobrang effective ng rebuttals, syempre maghihiyawan yung crowd doon at kakainin ka ng crowd eh. So kailangan talaga buo at hindi masira yung composure mo sa bawat battle. And doon nakita natin na out-focus si RG sa dahil sa lakas ng rebuttal niya na yun. Nasira yung composure, yung focus niya, kaya nag-choke siya. Pero ito nga yung sinasabi ko sa inyo, torn ako sa dalawa kasi ang ganda ng set niya. Umpisa rebuttals, nag-choke, ang tagal. After nun, ang lakas ng bawi, 'di ba? So, ayun, ang hirap ng round 2. To be honest, dalawa yung pinagpipilian ko dito. It's either itabla ko or ibigay ko kay RG yung round 2, 'di ba? Ang hirap, real talk, kasi sabi ko nga sa inyo, enough yung mga in-spit ni RG after ng choke niya. Enough yun para tapatan yung para tapatan yung buong round 1 buong round 2 ni Pen. Pero syempre kailangan pa rin nating tumingin sa ibang aspect ng battle. So yung rebuttals pasok din 'yon. Pero nga yung choke, 'di ba? So parang nagka-cancel out lang talaga eh. So mahirap yung round 2. Sabi ko nga sa inyo, torn ako kung bibigay ko kay RG or kay Pen. Sa linis ng performance, Pen Pluma 'yon. Sa magandang mga punchline, RG 'yon. Rebuttals, syempre RG pa rin 'yon. Pero yung hole na nagawa ni RG dun sa umpisa ng round niya, yun talaga yung malaking factor eh. So, ang hirap ng round 2, pero sabi ko nga sa inyo, it's either RG or tabla. Yun yung choices ko. So, since hindi ako makapag-decide dito, bibigay ko to ng tabla. In favor. No? So, tabla ulit to para sa akin. Actually, 10 points ang ibibigay ko kay RG dapat. Pero since nag-choke, butas talaga. Ang laking butas nun. Pero sabi ko sa ulitin ko lang. Enough yung bawi ni RG para matakpan niya yung performance ni Pen sa round 2. Kaya rounds 1 and 2 para sa akin tabla. Pero kung naitawid ni RG ng malinis yun, malamang sa kanya yun. Isa 10-9 sana. Diba? So, yun. All 9. So, 18-18. Round 3. Nagbanggit siya ng proteksyon para lang maging in na in. Wag na magbalat kayo, alam ko gusto mo skin to skin. Balat kayo, skin to skin. Ang ginawa. Round 3 game. Sa album launching ni Looney, talagang na-excite pa siya. In-invite ka na nga, nang-invite ka pa. Pero sa totoo lang, napupumili talaga makapasok tong mangmang. Napakasiba mo naman, Lodi. Tingin ko sa'yo, Yang One, panira ka kay Looney. Yang One man, okay. Kaya sarap bigyan ng uppercut para umalog like aftershock. Nagpapak na Yang One para tawagin siyang GOAT sa battle rap. Sa mga rapper na nahubog, dito dapat pinatampok. Natapos ni Looney yung album niya kahit walang tulog, tapos siya inaantok. Talagang inaantok ka na. Kasi hindi ka ba subok tanga? Nang pinatugtog ni Looney yung pikit, malamang tulog ka na. Hindi ka ba nahiya sa iyong sarili? Pumunta ka sa album launching ni Looney. Gangsta na gangsta at nakakurtes. Gusto mo makihanay kay Flo G at Habi, hindi ka naman burges. Okay. Diba gusto mo maging Kanton nila yan. pulis? Kaya pala puro bang-bang naman ang kanyang mga berso. Pero ba't ka nahiya nung pinatugtog ni Looney yung tugmang preso? Oh, umiikot lang yung anggulo ko sa album launching ni Looney para lang mahilo ka. Dahil kung sa tingin mo wala na akong mapapakita, hoy, meron pa. Pero sa sunod gubat na. That's right, RG. Okay. So, effective yung round 3 ni Pen, pero para sa akin ito ata yung pinaka worst niya. Hindi ko alam kung dahil ba sa pinakitang performance ni RG kaya
nasabi kong humina, no? Kasi para sa akin, para sa akin lang naman, parang humina yung round 3 eh. Pero kung titignan mo yung 1, 2, 3 ni Pen, parang magkakapares naman, 'di ba? Pero dahil sa nakita natin yung performance ni RG sa round 2, para sa akin ang laki ng agwat, no, ng round 2 ni RG sa round 3 ni Pen. So, tignan ko lang na what if na natawid ni RG ng malinis yung round 2. Parang ayun lang yung tinignan ko yung performance na malinis. And para sa akin mahirap tapatan 'yon, 'di ba? And for me, ito yung pinaka mahinang round ni Pen, pero consistent naman siya from 1 2 3 eh. So, tignan natin, putang inang hirap ng battle na to. Tignan natin si RG dito. Siguro kaya ako nasabing ito yung pinakamahinang round ni Pen kasi umikot lang siya sa isang angulo abot kay Looney, album launching. 'Di ba? Doon lang umikot eh. Unlike sa rounds 1 and 2, medyo marami pang mga angulo at mga references. Pero dito, umikot siya sa isa. So, I think that's the reason kung bakit ko nasabing parang humina yung round 3 ni Pen. So, yun. Let's see. RG, let's go. Pero sa sunod gubat na. Nasaan, RG? Sunod gubat ang puta. Mag-let's go pangil ka na lang, brother. Samahan mo si Crispy Pibos. Samahan mo si Crispy Pibos. Pen Badger. Eto daw yung tumalo kay GL, oh. Joke lang yon, talo ka dapat doon. Tasunod niyang laban, winner play niya yung Chris A sa Crisis. Ayun, napugutan siya. Dala-dala mo yung Crisis hanggang ahon, kaya kay Unico naubusan ka. Sunod yung laban kay Vitrum Tomodo. Pero yung nakaharap mong salamin, Bagwa. Ikay minalas. Tasunod si Goryo. Pero kung pen is mightier than the sword, di ba't di ka umubra sa talas? Tasunod si K-Ram. Ikay kinengkoy at inolats. Tapos si GI, isang matandang rider, tinapat ka ni Arik sa old grab. Tasuling battle mo kay Nadnad. Isang rookie. Pero ikaw pa dapat yung Kitel Brad. Tangina, you have the experience pero di mo nagawang mag-level up. Kasi Ayos. sa battle mo na yun sa flip top, wala kang bit-bit na ba? Experience, level up. So, sa mga gamer dyan, maintindihan nyo yun, no? Diba? So, ipon ka ng experience para mag-rango ka or mag-level up ka. So, yun. Pero ikaw pa dapat yung Kitel Brad. Tangina, you have the experience pero di mo nagawang mag-level up. Kasi sa 8 battle mo na yun sa flip top, wala kang bit-bit na bago. Habang ako binaba ng 1 minutes para sulat, mapasiksik, mapagarbo. Nakitaan ng potensyal, mapalago ikaw. Nandito ka kasi ubos na tiwala niya sa'yo. Magkaiba tayo. Ikaw ginawa na sa'yo lahat habang may magagawa pa ako. Gagi. Kasi subukan mo din mag-improve, Ben. Sana sa utak mo mag-sink in. Kasi marami ka pang room for improvement. Ayain mo lang si Climax mag-check-in. Dolomite Fields. Hindi ako nagkamali sa comment ko kay RG kanina. So, sabi ko, nakitang-kita ko yung improvement ni RG. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, subaybayin ko yung mga battles ni RG sa Motus. So, ayun. It's a 10-8 in favor of RG sa round 3. So, naging deciding round para sa akin yung round 3. 1 tabla para sa akin, kumbaga parehas silang doon, parang ginagamay pa. Pagdating sa round 2, nag-choke si RG. Hindi, nag-rebat si RG, nag-choke matagal, pagka balik niya sa laro, solid pa rin na kumbaga parang natakpan niya yung malaking choke na yon. And enough yung buong round 2 na yon para tapatan ni RG yung buong round 2 naman ni Penplume na even malinis yon.
So, it's a tie for me. Pinaka naging deciding round sa akin is yung round 3. Pagdating sa round 3 ni Pen, hindi naging epektibo yung paggamit niya ng isang angulo about dun sa Looney album launching, 'di ba? Album launching ni Looney. Hindi yun nakatulong para maging consistent yung all 3 rounds niya. Kaya binigyan ko ng 8 puntos si Pen. Sabi ko nga sa inyo, yun yung pinaka worst round ni Pen. Then pagdating kay RG, ayun na. So, ito sinasabi ko sa inyo, kung hindi nag-choke si RG sa round 2, sabi ko nga sa inyo, perfect na nang ibibigay ko doon. Pero, naulit naman yun eh. Naulit naman yung ganong puwersa, ganong energy. Pagdating sa round 3, malinis na performance, then kasing lakas ng round 2 niya. So, effective angles, punchlines, and kung titignan nyo yung round 3 nila parehas, kitang-kita mo na sobrang laki ng nilamang ni RG dun sa round 3 ni Pen. So, ayun. It's a 10-8 in favor of RG para sa akin. Rounds 1 and 2 tabla. Rounds 1 and 2 tabla. 3 RG yun. So, ganun kadikit yung battle. Para sa akin, ang pinaka final score is 28-26. Tama ba ako? Tama. 28-26, up by 2 points si RG. Rounds 1 and 2 tabla. Round 3, RG. So, kay RG yung boto ko dito. And sabi ko nga sa inyo, bago tayo mag-start, nakitang-kita ko yung improvement in terms of free tens, punchlines, mga angles na ginagamit sa bawat MC, so mga maging kalaban na MC. Props kay RG. So, galing RG. RG ako dito. 1 minute Visayas, mag-iayos pang beses para kay Pen Pluma at RG. Shoutout sa kanila. Filipino Conference Battle nga pala ulit kanina, mga Bisaya Battles. Ang boto ng Horado, 2-1 magigay para kay RG. Oh! Shoutout si Pen. At congrats nga pala, ikakasal si Pen next week. Tama tayo doon, kagi RG. Nice! Hindi lang natin maririnig yung opinion ng mga judges, pero galing. RG talaga yung battle na yun. Real talk yun. Ako, personally, sabi ko nga sa inyo, kung hindi nag-choke si RG sa rounds, sa round 2 and 3, kuha niya yun eh. Pero since nag-choke, pero ang ganda ng bawi, tinabla ko na lang. Pero yung round 3, malinaw yun kay RG yun. So, props kay RG dun sa magandang performance overall. So, ayun, kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.